Bahay, daming bahay. Yep. Wala. Kailangan natin umalis. Kasama natin yung mga tubo ngayon. Naghahunt sila ngayon ng mga honeybee. Yung mga tinatawag ditong ligwan na nakatira sa mga butas. Yun, meron silang isang nakita mga kawad. Mapapansin nyo, napakaraming bee na lumilipad. Pero sanay na sila. Hindi na sila basta kinahagat ng mga honeybee. Dami. Daming laman mga kawad, isang butas. Yung pangalawa na nakita nila. Ang problema, nasa butas siya ng isang malaking kahoy. Kaya medyo mas mahirap siyang kunin. Nakaderog. Medyo nahirapan po si nanay magkuha ng pulot dahil medyo maliit yung butas. Kaya iniwanan ni nanay pero marami pa daw sana sa loob. Kaya lang kung makapansin nyo, medyo maliit yung butas ng kahoy, mahirap yan palakihin. Kaya ayun, kaunti lang yung nakuha ni nanay, isang piraso lang nung bahay nung honeybee. Kaya maghahanap ulit sila. Ayun, doon sila sa baba. Maghahanap ulit sila ng iba pang mga bahay ng mga bee. Ano yun? Ano yun? Sa labas? Grabe. Dami oh. Ito, nasa pagitan ng mga bato. Ito yung pangatlo na pupuwagin nila ngayon. Napagaling nila maghanap mga kawal dito sa bundok. Kasi simula pagkabata, ito na yung hanap buhay nila. Ipel. Nama. Yun, nangangat din pa mga kawad. Nangangatin. Ibig sabihin, kulang pa yung usok kasi ayun, kinagat siya sa mukha. Yung inaalis mga kawad, yung mga tumusok. Yung mga sting. Ako ulak, ayo dah kadali-dali dah. Ayun, mga naiiwan kasi yung mga pang-sting ng mga bee. Kaya. Ayun. Hindi na nila kinuha yung pangatlo kasi matapang. Ganoon talaga, meron na talagang
mga bee na matapang at mayroong mga mabait. Kaya hindi na nila pinilit kunin kasi marurugado sila. Oo. Masakit yung mga kaward. Tapos magbabaga yung muka. Sabi nila, yan daw yung basihan para masabi nating puro yung pulot kapag medyo maga na yung muka. Ayun, meron pa dito mga kaward. Pang-apat. Pang-apat, sana ito yung mabait na honeybee. Magpuro-puro. Pati dyan tagas ko hali. Ayun. Hintayin nyo, mga nakaipit sa bato. Nanagang kamat. Inakadaya. Ikoy kuyak ko. Pwede natin. Medyo nasa bangin mga kaward. Ayun. Nasa taas tayo. Kaya medyo mahirap siya kudin. Bago. Bago pa. Wala pang laman? Wala pa naman. Oo, bago. Ayun, wala pa naman. Yan tayo sa ibaba. Yun mga kaward. Wala pa daw laman. Iniwan po nila. Kasi bago pa daw. Nagsisimula pa lang. Kung mapapansin ninyo, yun, wala pa siyang laman. Ayun, kakaunti pa. Wala yun. Yung mga nag-dark, yan yung may honey. Kaunti pa lang yung laman niya. Kaya iniwanan nila. Maghahanap daw ulit sila ng iba pa. Ito yung panglima nila. Wala magbong kalan. Ayun. Nasa ilalim ng mga bato. Okay, napapataon day. Awag. Paano po yung kukunin? Alin? Aalisin yung mga bato. Napahulog ka ni Bill kami. Sinisip-sip. Ay, bago pa. Bago pa. Ito yung panlimang bahay ng honeybee na nakita nila. Ayun, meron pa isa oh. Kaya lang mukhang bago pa rin. Kumbaga matanda na siya, kaya lang sinipsip na yung laman. Meron po nanay. Ay, meron. Ayun. Ayun, kinakain na oh. Bago pa. Bago pa nanay? Oh, bago pa. Ibig sabihin, kinain na nila yung laman nung una. Oo. Yun. Mga buhay na yung mga uhot-uhot. Yung mga kawal. Hali daw yun. Iba-iba pala yung lugar nung binabahayan nito. Meron sa ilalim ng lupa, Nakuhaan de. meron sa butas ng kahoy, at meron sa mga batuhan. Kapag sa kahoy at batuhan, medyo mahirap kunin mga kawal kasi yung katulad niyan, yun, nasa kailangan alisin. Ayun mga kawal. Makapal na nga. Makapal to. Ayun. Tiyan nyo. May honey. Ayan. May laman siya. Okay lang ba? Tikman ko. Sige po. Ayun. Tikman daw natin mga kawal. Ito. Ito. Neto mo dami po. Sarap. Ipon na mo. Dami, kapal niyan. Dami laman nun, oh. At lang ko nito. Sarap mga kawal. Oh. Tamis. Butang kita daw. Wala na. Bago pa ay. O, dali, asok ka. Ito lang ko kinimbita. Ruta magit matagit. Ayun. Kahit di ka nakakamain ng almusal at tanghalian. Yan lang ang binubusugan kong maghapon. Ito na pa pagkain nyo. Yan mga kawad. Kapag naghahunt daw sila ng honey, hindi sila kumakain ng almusal, tanghalian, na diretso na. Sarap. Pulong-pulo ng laman yung ibabaw. May katas. Yun oh. Yan katas. Ayos. Lumain na. Iga naman natin mapunguhi. Pag lumay na po, mas marami ng laman. O depende. Nakagapangan. Bagay yung sabon-sabon na
Bagahin malimat da, huyo matages, malimat da pa, ne dihana. Lalo ko rin. Yun mga kawal, ito naman yung pang-anim. Napakaraming bahay dito ng bee. Kaya lang yung problema, kung mapapansin nyo, mayroong malaking bato. Ayan. Yung malaking bato, nandun yung bahay ng bee sa ilalim. Ayun, medyo mahirap po yun mga kawal kasi nasa pinaka-ilalim ng malaking bato. Mahirap talaga. Ayun, mahirap mga kawal. Maharap ulit tayo ng iba. Na, taloy. Na, siguro. Ito na mga kawal, yung pang-7. Pang-7 na bahay na nakita nila. Ayun. Yan, nasa lalim din ng mga bato. Nakita nyo yung limuyo. Ah, ayun yung bahay. Ah, ito. Nasa ibabaw, oh. Dami. Ibig sabihin, matapang yan. Kasi marami. Uula, aso. Nakuha, anda nga. Napadritsin. Ito na yung pang-7 na bahay na nakita nila. Hindi pala ganun kadali na maghanap dito. Bagaman maraming bahay silang nakikita pero hindi lahat nila nakukuha. Kasi yung iba mahirap kunin, matapang, matigas. Tapos kung meron naman, kaunti pa yung laman. Kaya Tigasun nga. hindi ganun kabilis makahanap, makaipon ng maraming Wala, tagas. Ayun, tapang. Hindi. Tinati kami. Ayun, medyo matapang din mga kawal. Tagas yung naho. Kami magkita. Patingin ako bro. Oh, Ayun, meron po. bilangan ba ito? Ibang tagas. Ayun mga kawal. Ayun oh. Maliliit lang naman. Ano ito, Carlo? Ayun. Nagalak. Oh. Medyo matapang talaga mga kawal kasi inatake yung inatake ng mga bubuyog yung kumukuha. Yan, nilikasan na yung apoy kasi medyo matapang. Yan, sigurado hindi na makakapangagat dyan. Ayun, ayun pa. Ito yung pangalawa. Kaya lang, puro siya. Puro itlog. Ay, may handy po. Yung kinakain niyan, Carlo. Ting. Ayun, laki nito. Medyo malaki to. Para siyang masarap na tinapay, ano? Ayun, kinakain niya ni Carlo yung mga itlog. Oh. Yung mga itlog kasi nito mga kaward, yan, ito yung paborito nilang kainin. Yung mga nagiging bee. Ayun. Ayun. Yan pa. Bahay. Kaya lang wala siyang honey. Walang honey. Baka nasa pinakailalim pa yung honey. Puro siya mga bee. Mga bee siya. Oh. Kinukuha din nila yan kasi inuuwi nila pagkain ng tribo yan. Masarap yan mga itlog na yan. Lasang gatas. Yun. Pang-5. Ang dami. Dami laman. Marami sanang laman mga kawad, yung pang-7 bahay. Ang problema, wala siyang honey. Puro siya mga bee. Yung mga itlog. Pero may pakinabang din yan sa kanila kasi kinakain nila yung mga itlog na yan. Niluluto din ba ito? Kinakain lang talagang ganyan. Pwede ako makatikim ng isa. Okay lang ito. Yung tikman natin ito mga kawad. Yung kung makapansin ninyo, yan, pinalibutan na tayo ng mga bee. Kaya lang, dahil medyo may kaunting usok, hindi tayo kinahagat. Yung tikman natin mga kawad, itong bahay nila. Yung mga itlog ng bee. Tingnan natin kung anong lasa.
Ayan. Ayun lang. Kailangan natin umalis. Medyo dumarami na yung mga bee. Nakain na nila yung bahay. Ayan. Titingnan nyo, marami siya mga itlog. Ayan. Yan yung nagiging almusal nila. Diretso palang halian na. Kasi kapag nagahan sila dito sa bundok, hindi sila gadala ng baon. Kung ano yung makuha nila sa gubat, yun yung pagkain. Anong lasa, Apoy? Anong lasa? Hindi ko pa alam. Di mo alam? Medyo may tamis siya kasi may kaunting honey. Pero lasang gatas yung mga bing maliliit. Ha? Ano ito? High protein. Kapit! Pagpakang ko ng atas eh. Si Doki. Kung papansin nyo mga Howard, yung mga itlog pag piniga mo siya, kulay puti siya. Yan, kulay puti. Kaya lasang gatas siya. Hindi siya katulad nung honey na matamis. Ito lasang gatas. Medyo matabang na medyo creamy yung lasa. Yung naghahanap sila ng pangwalo. Pangwalong bahay. Meron pa daw sila dito nakita na isang bahay pa. Kaya puntahan natin. Sana ito na yung pinakamaraming laman. Kasi marami na tayong nakitang bahay. Marami na silang pinuwag. Pero kalimitan mahirap kunin. Kundi naman wala pang laman na pulot. Ano yun? Nasa bato uli. Mahirap kunin uli yan. Yun, malaki. Malaki. Oo, malaki ito. Ayun, dahil pambi oh. Ayun, malaman. Malaman ito mga kawald. Oh, ayun oh. Oh. Ayun, ayos. Nakachimpo din. Okay. Ayun. Makapal. Kapal ano? Ayos, para ito ang maraming laman. Nagiga na si nanay oh.